Ano pang sinusunod, ano pang sinusunod namin kay Kristo? Kami mga kapatid, nagdarasal kami sa Diyos ni Hesus Kristo, sa Allah. Si Hesus Kristo nga, yung namatay na siya, si Hesus Kristo, sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. O tingnan mo, pakinggan niyo mga kapatid, Allah, Allah, lama sabachthani. Limada taraktani. Allah, Allah. Sa Biblia nasulat, Ili, Ili. Bakit Ili? Mayroon po bang Ili sa Middle East? Sabi naman ng isa Marcos, Iloy, Iloy. Nga si Hesus Kristo Ilonggo? Nga sabi nila, Iloy, Iloy. Si Hesus Kristo nag-Ilonggo na ba? Ilonggo na lintian na niya mo. Sa Ilonggo ang Iloy, hindi ya tatay. Ang Iloy nanay niya si Ilonggo. Nga si Hesus Kristo. Bakit hindi Allah? The God of the Middle East, Allah, Allah, Allah. Bakit ginawa sa mga writers of the Bible, Ili? Ginawa nilang Iloy. Instead na Allah, Allah ilagay, Ili, Ili. Bakit? Kung Allah dyan, mahalata na, mag-Muslim na yung magbabasa. Ma-Muslim yung magbabasa. Dahil kung nasulat dyan, Allah, Allah, limada taraktani. Diyos ko, anong ginigibiyaan mo ako? Kung alagay dyan Allah, inuusin naman mga reader, iniba na ang pangalan eh. Pagsabi nga Yusuf, ginawang Diyos eh. Ginawang ang Isa, ginawang Jesus. Maryam, ginawang Mary. Jacob, ginawang Jacob. Sino pa? Si Yahya, ginawang Juan Bautista. Ang pangalan ng mga propeta ay banal. Nagmula sa Middle East ang mga pangalan ng mga banal na propeta. Pagdating dito sa Pilipinas, pagdating sa Amerika, ay pinipihit, bending their names. Kung si Tulfo pa, they are bending, You bend the law. Not only the law, but bend the names of the prophets. Kami mga kapatid, ganoon. Dapat ang pangalan ng mga propeta, mag-maintain mula sa Middle East hanggang dito sa Pilipinas, ang pangalan ng mga tagaroong propeta, yun din. Ibrahim, ginawang Abraham. Ishak, ginawang Isaac. Binyamin, ginawang Benjamin. Ano pa? Yahud, ginawang Judah. Ginawang mga kapatid, ang tanong dito ngayon, ang mga pangalan lang kaya ng mga propeta ang iniba nila? Ang pinipihit nila ay yung lang kaya ang mga pangalan ng mga propeta? Hindi. Pati katuruan ay iniba. Hindi na tunay at totoo na katuruan, iniba na mga kapatid ang katuruan. Dahil ang unang-unang mga propeta ay nagtuturo na sasambahin lamang ang nag-iisang Diyos na tunay. Ang Diyos na tunay ay sambahin nag-iisa lamang. Kung babasahin natin sa Biblia, Isaiah 44, Isaiah 45, ang dami niyang nagsasabi, I am God, the only God, and beside me there is none else. Pagdating dito ngayon sa bagong tipan, ang Diyos pala ay may kasama. Sinong kasama niya? Ay ang anak. Sino pa? Ang Espiritu. Ay ang Ama. Ang tanong, tinuro ba yan ni Jesus? Magsamba kayo sa Diyos na Ama, Anak at Espiritu. Tinuro pa ni Jesucristo? Tinuro ni Propeta Ibrahim, tinuturo ni Moses to worship one God in 3 persons. Tell me who was the prophet na nagtuturo ng one God in 3 persons? Saan mabasa sa Biblia na worship God in one God in 3 persons? Wala. Nagtuturo ang lahat ng mga sugo mula kay Adan, kay Abraham, kay Jesucristo, kay Moses, kay Muhammad. Nagtuturo na sambahin lamang ang nag-iisang Diyos na walang kasama. Kasama, sabi nila si Jesucristo ay kasama ng Diyos. Bakit? Ay Jesus Christ sitting in the right hand of God? If Jesus Christ is sitting in the right hand of God, o nandoon na tayo sa langit, ilang Diyos makikita natin? Dahil sabi niya, Jesus Christ sitting in the right hand of God. Kung nandoon tayo sa langit, ilan ang nakaupo? Isa. May kanan isa may kaliwa, mayroon din. So, pagdating natin sa langit, malilito tayo, ilan ba talaga ang Diyos Panginoon? Ilan ba kayo talaga? So, mga kapatid, paniniwalaan natin ang turo na nagmula sa gitnang silangan. Dahil ang lahat ng mga sugo at propeta na sulat sa Quran at nasulat sa Biblia ay nagmula sa Middle East. Walang nagmula sa kanluran, sa Amerika, sa Espanya, wala.
Walang nagmulang propeta na record sa Quran at sa Biblia nagmula sa Pilipinas. Wala. Ang lahat ng nasulat sa Biblia at sa Quran ng mga propeta ay nagmula sa Middle East. At ang mga tao na taga Middle East, hindi nila alam ano ang katuruan ng mga sugo at propeta. Galing sila sa Middle East. Yan mga kapatid. Inshallah, kung mayroon kayo mga katanungan, si Pastor Harold dito yun ang aking kaibigan. Bibigyan ko siya ng pagkataon magsalita naman siya. Kasi ito'y kaibigan ko at inshallah kahit matamaan yun si Ibrahim Romas, walang problema Pastor Harold. Walang problema sa akin. Kasi real talk lang dito eh. Kung paano siya magtanong, di ba? So ibigay natin ni Pastor Harold. Ito ay, anong religion mo Pastor Harold? Islamic ito mga kapatid. Papasalitain natin dito. At kung mayroon tayong mga katanungan sa akin, you can direct your question right now. Ay kung wala, ibigay ko ito ni Pastor Harold, aking kaibigan na pastor. Islamic ito, hindi Muslim. Okay, Pastor, wala mo na magtatanong. Ibigay ko sa iyo ang microphone.